ayaw nila maniwala kahit pinahayag niya na, gireveal niya yung kaugalingon. So si Ginoong Hesus na ingon sa ilaha. But he continued, you are from below, I am from above. O very clear yan. Si Jesus was from above. Then sabi, you are in this world, of this world, of this world. I am not of this world. I told you that you would die in your sins if you do not believe that I am the one I claim to be. You will indeed die in your sins. So sinasabi niya, babala niya, warning niya sa lahat. Kung ayaw niyo talagang tanggapin ako as bilang ako na nagpakilala na sa inyo, sabi niya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Ibig sabihin, hindi kayo maliligtas. Ibig sabihin, pag namatay kayo, kaparusahan ang diretso niyong puntahan. My brothers and sisters, ituwid po natin ang ating mga pag-iisip. Baka naman hanggang sa ngayon ang iniisip ninyo ang Father ang nagkatawang tao, ang Father ang ipinako sa krus, ang Father ang inilibing, ang Father ang na-resurrected, ang Father ang nagsaad ng ubalik pag-usap. Kung ingana ang imong thinking na bilong ka sa oneness Pentecostal International. Muna ang pagtuo ni Kibuloy kung sa iya pang mga kaubanan, kay gikan si Kibuloy sa United Pentecostal International. They believe in one God, ay parehong-pareho sa atin. But they only believe in one person. The Father is also Jesus, and Jesus is also the Holy Spirit sa mga United Pentecostal yan. Pero you see, very clear sa Biblia, ang sabi ng Biblia, for God so loved the world, He gave His only Son. If the Father is also the Son, how come that He gave His only Son? The Father is the sender, not Jesus. Okay? So iba ang pinadala, iba ang nagpadala. Very clear yan sa Biblia. Nandito si Jesus sa lupa, sabi niya, sa akong amahan na tuwa sa langit. Okay? So yan po, very clear na yan ang sinasabi sa atin. Now, ang purpose ng coming ni Jesus, sinabi niya sa Biblia, Luke chapter 19, verse 10. Luke chapter 19, verse 10. Sabi niya, for the Son of God has come to seek and to save the lost. Okay po? So, ang anak sa tao, you see, sabi ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay Son of God, siya mismo ang nagsabi na Son of God siya, Son of Man, o siyempre naman. Pero nag-claim din siya na Son of God, when in fact, God Himself ang nagsabi, this is my beloved Son. Inaako ni Jesus na Son of Man siya kasi nga nagkatawang tao siya. Wala namang problema dyan. Kaya mga kapatid, pag narinig ninyo o nabasa ninyo sa Biblia, si Jesus na tao, ayaw mo ka-confuse, ayaw mo tao nilagay. O, giingon sa Biblia nga si Jesus na tao kasi nga napakatao. Siya, may problema na. Kung pagmatanon ka, nag-believe ka nga si Jesus tao, ang atong tubag, yes, nag-believe. Kasi pag dili ka mo believe nga si Jesus tao or nahimong tao, dili ka believer ni Kristo kung dili anti-Kristo ka. Pero ang atong pagtuo, si Kristo tao kasi siya napakatao. Dili siya tao lang. Pag imong pagtuo si Kristo tao lang, ang ingon sa Biblia, anti-Kristo ka. So clear na sa to, basig na ang karon sa to, una-una, na si Kristo tao lang, so dili ka Christian, anti-Christian ka, anti-Kristo ka. Nakasulat na sa 1 John chapter 2 John, verse 7. So, sa paman, atong tanaw, to seek and to save the lost, ang ibig sabihin, hahanapin niya ang mga tao nga nawala at iligtas. Kung ikaw karon isa ka sa imong giunang-una nga nawala, wa ka kabalo sa ni mo nga maluwas ka, kung saan mo pasaylo imong sala, wa ka kabalo sa ni pag-adto sa langit, Jesus is the way to heaven. You don't know how to go to heaven? Jesus is the way. And sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except by me. So without Jesus sa imong kinabuhi, wala kay langit. Bisag na member na ka sa religion, bisag pila na kabuk religion imong napamembruhan. Kung si Kristo wala pa sa imong kinabuhi, kaya wala ka nagtuo sa iya, wala ka nag-imong desisyon sa iya, wala pa ka naluwas. Balikan natin ang salita na sinabi ng angel na makapagbigay ng great joy sa lahat ng mga tao. Ano yun? Sabi niya ng Luke chapter 2,
verse 10 to 11, today, in the town of David, a Savior has been born to you. Savior. He is Christ, the Lord. So, tingnan natin ang Savior na salita. Ano ibig sabihin? Save from what? Paano niya saan niya tayo ililigtas? Of course, alam natin na nagkasala ang sanlibutan, under condemnation, under punishment, at si Jesus ang Savior. Inako niya lahat, kaya nga, tawag natin sa kanya, manluluwas, giluwas na niya, gipakamatyan na niya, gibayran niya itong sala, giako niya ang tanan nga kasakitan. So, pag sinabi mong Savior mo siya, ibig sabihin, na save ka niya mula sa punishment of sin in the lake of fire, doon sa impyerno. Giluwas ka niya. Kung ano ang medyo hindi matanggap ng marami, sabi nila, o baka makarinig kayo, hindi ganyan mabuti. Sabi ng marami, bakit kayo ng mga baptist buhay pa? Alam ninyo na kayo ligtas na? Lapas-tanga naman kayo. Kung ano nyo sasabihin na ligtas na buhay pa kayo? Sagot natin, huwag kayong magalit sa nagsasabi sa inyo ng ganyan. Sagutin na lang ninyo na kung pwede pa, mag-smile ka pa. Sabihin mo, alam mo kasi, brad, sister, ang tagapagligtas mismo ang may sabi. Ang sabi niya, for God so loved the world, He gave His only Son. And whosoever believes on Him will not perish but have everlasting life. Then I believe in Jesus, that He died for my sins. That's why I am assured that I am saved. Kasi siya mismo na tagapagligtas ang nagsabi sa akin na pag nagtiwala ka sa akin, hindi ka maparusahan. That is faith. Pero kung hindi ka maniniwala, kaya sasabihin mo nga, wala pa na siguro, oy. Adi mo yung si Jesus, ibig sabihin, hindi mo ako pinaniniwala. Sinabi ko na sa iyo na pag nagtiwala ka sa akin, hindi ka parusahan. Bakit hanggang sa ngayon, hindi ka pa rin makasabi na ikaw'y ligtas? O, di ba? Ngayon na sila, ay, pag-abot na ikaw niya sa langit o niya, mingon po nang wala nito kay Jesus, wala pa ni siguro, basing maluwas pa dahil ko. Mingon o niya siya, nga nang mingon mo kang maluwas pa ka, di ba ginanta ka dito daan sa kalibutan? I-clarify niya, mga lula, lulo dyan, mga mama, papa, sa inyong mga anak. Ginanta ka daan dito sa kalibutan, if you will not believe, you are already condemned. Okay? So, hindi yan ibig sabihin na walang kasiguraduhan. Sinasabi na ni Jesus, pag hindi ka nagtitiwala, buhay ka pa, under condemnation ka na. Pag namatay ka, diretso ka na sa condemnation, sa kaparusahan. So, wag nating sabihin na buhay pa tayo, hindi natin alam kung tayo naligtas o wala. Dahil ang ating tagapagligtas ang nagbigay sa atin ng assurance. Panghawakan natin. Makaingon lang ka na sigurado ka, kaya dituog ka. Pag di ka mo tuwa, di ka makasigurado. Kaya wala ko din buniti ang saad sa Ginoo sa imo na mao ang imong maluwas. Okay po? So, save the lost. So, Savior natin siya. I-save ka niya gikan sa silot sa sala o sa tamiyakas kalibutan, i-save ka niya gikan sa gahom sa sala. Pero by the way, brothers and sisters, listen carefully. Yung pagka-Savior ni Jesus, hindi lang yung gisave ka niya mula sa eternal punishment. Habang nandito ka sa lupa, isave po ka niya gikan sa mga bagay-bagay na maaring mag-destroy sa iyong buhay at sa iyong pagkatao. Munang panahon gani nga tintalon ka, tuol ka sa iyong siglo. Ayaw mo pa astig-astig. Wala nakasulat sa Biblia nga, resist temptation. Ang sabi sa Biblia, flee from temptation. Isahay mo God, astig-astigan ka. Ay, dili ko madalas tentasyon. Si Satan, i-resist mo siya. Pero ang tentasyon, ayaw i-resist. Of course, i-resist mo siya, pero umiwas ka. Dili kay, nakita ganyan mong tentasyon, maadto hinong ka. Ay, maadto ko dito. Dili lagi ko mo sa. Tuyuon yun po gato. Ha? Balo na ka nga flesh. Dili ba ang flesh? Ganahan kayo nga itim. Aron nga, may ipangitapon. So karon kung halimbawa na anak ang kondisyon sa kinabuhi nga gina-feed na nimo imong flesh, tapos hinahanap-hanap mo na yung nag-feed sa flesh mo, ang sabi sa Biblia, kung magkinabuhi ka sa laman, mamamatay ka. Pero if you will live by the Spirit, you will not die, you will live. So ginahatagan ka na ng warning sa atong Ginoo. So you see, my brothers and sisters, Savior nimo siya. Save ka niya gikan sa mga kasalanan. Di ba? Halimbawa, medyo
krisis na, medyo naghihirap ka na sa iyong buhay, wala na yung magastos niya, maguna-una dahil ka, mag-ilkil na ka, mangawat na ka. Really, huwag kang kumapit sa patalim. May Savior ka, kapit ka kay Jesus. Diba? May yun na ano kasi, pag tao'y nagigipit sa patalim ko makapit, sa mga deliver na. Pag totoong naniniwala ka kay Jesus, naniniwala ka sa Diyos, anong sinabi ng ating Diyos? Sabi niya, kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, bagkus binigay upang tayo maligtas, yan pa kaya ninyong mga pangangailangan sa mundong ito ang hindi niya ibibigay. Yan ay dapat mong tanggapin at paniwalaan. Kung dili na mo dawaton, mo na may nakakapit na lang tayo sa patalim. Parang wala, hindi mo nakilala ang Diyos. He is the owner of everything. He is the giver of everything. He is the supplier of your needs. He is your provider. Diba? So sa Kanya ka kumapit. My brothers and sisters, ang next word is Christ the Lord. Alam natin pag sinabing Christ is the anointed one. Siya yung pinili na maging tagapagligtas natin. Pero the word is Lord. Dito tayo sa Lord at matatapos tayo dito. Ano ang ibig sabihin dito? Pag sinabing Lord means master sa ibang salita. Okay? Sige, of course, ang salitang Jesus, ang ibig sabihin niyan ay the Lord saves or Savior. Kaya, sa ating lahat, si Jesus ang kailangan natin. Hindi po religion. Kahit na member ka sa anumang grupo, si Jesus pa rin ang Savior mo, hindi grupo. Now, the Lord means He is the master, He is the owner of your life, and He is the controller of your life. Alam mo, by virtue of creation, Jesus is Lord. Binasa natin yan kanina sa Colossians chapter 1, 16 to 17. By virtue of creation. He is Lord because He is the creator of everything. Now, by virtue of redemption, He is Lord. Niligtas ka niya. Binayaran niya ang kasalanan mo, so He is Lord. Pero this moment of time, hindi yun automatic kasi. Kahit bayan na yun, hindi yun personally nakabenepisyo sa imo until such time na naintindihan mo at nagdesisyon ka. So by virtue